research kung sino yung chairman ng COMELEC na yan. Nandyan sa inyo. Tingnan nyo kung anong ginawa niya. Lumabas siya pagkatapos ng COVID restrictions. Pinipilit niyang paipirmahan ng mga komisyoner ninyo para kasuhan ako. In less than 2 weeks, nalimutan nga niyang huminga at abo na siya ngayon. So that's a lesson for you to learn. Mga kababayan, senior ko to sa inyo because gusto kong ipakita sa inyo, hindi ito akin. That's God's mandate. Hindi na po makatuwiran na dadayain ang ating taong bayan sa kanilang boto, sa kanilang karapatan, and their future. So pag-usapan natin to ngayon dahil eleksyon. Pilit nila akong patahimikin, gugulatin, tatakutin. But my God is firmer and stronger than you are. You are mere mortals, George Garcia and your minions. So mga kababayan, pag-usapan natin to para mapigilan natin tong napipintong dayaan na naman sa ating halalan once and for all. So, nung inimbita po ako ng TRICOM, yes. Actually, wala naman po ako natanggap na invitation at wala din po akong sumpina na natanggap. Pero pinapalabas ng media, ng mainstream media na may sumpina ako. Wala po akong sumpina na natanggap. In fact, nung umupo po ako doon, walang sumpina sinerve sa akin. In effect, hindi nga ako invited eh. Nung pumunta ako doon eh. Nandun ang COMELEC. Alam niyo, pag nasa harap ko ang COMELEC, almost nasa harap ko ang COMELEC sa TRICOM hearing na yun. Nilatag ko tong 6 na USB sa harap ko. Ito yun. Ito yung mga ebidensya ko. Nilatag ko to sa harap ko, plus my notes. By the way, itong mga ebidensya na to, bit-bit ko to. Kitang-kita to ng COMELEC na bit-bit ko to. That's 14 years of hard evidence ng dayaan ng ating halalan. At hindi naman madadaya yung halalan natin kung hindi kakonsyabo yung COMELEC eh. So simulan natin to mga kababayan noong 2010. By the way, itong papakita ko sa 2010, you can relate this dun sa sinabi ni Atty. Respicio. Tama yung sinabi niya. Ito yung patunay. Pag-usapan natin to mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. 3 klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo na itong clustered precinct 7805-002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinutdown po o niligpit ang makinang ito ng alas 8:39 ng gabi ng araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8:39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinutdown po yung PCOS na to. Pero malinaw po sa record ng PCOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP7805002, ng alas 11:23 ng gabi ng araw ng halalan mula sa IP address 10.12.3.143. So, itong transmission na to nangyari 2 oras at 44 na minuto matapos sinutdown at niligpit yung makina. Ang malaking tanong, sino ang nagpadala ng electronic transmission na ito? So, ito po yung ebidensya. I'm referring to the audit log na nasa gitna. 3 audit log po ito. 3 presinto. Pero itong presinto na 7805002, ito yung gitna. Ang audit log, ito po yung record ng makina, ng voting machine, kung ano po yung mga transaksyon na nangyari or events na nangyari sa loob ng makina sa araw ng halalan or before and after, including sa araw ng halalan. So pag binasa po ninyo ito, magbabasa po kayo mula sa taas pababa.
Oh, that's how you read it. Mula sa number 1 hanggang sa end ng number na ito. So, I'm referring you to the middle part audit log ng Precinct 7805002. Ito yung makinang hindi nakapag-transmit pero may natanggap na electronic transmission mula sa makinang iyan. Okay, makikita po ninyo sa pangalawang page, nandyan po sa event 407, nag-generate na po siya ng EML results file. Ito po yung resulta ng halalan. Tapos sinabi, sa 408, walang BEI keys para pirmahan yung resulta. Mahalaga po ito. Mamaya pag-usapan natin yan. No BEI keys with which to sign results. Wala pong safeguard ang electronic transmission. So, nag-attempt po itong makina na to na mag-transmit. Kaya makikita ninyo, unsuccessful transmission, a series of unsuccessful transmission sa 3 servers. Ayan, yung mga yellow na yan, unsuccessful transmissions. Hanggang dumating po tayo sa dulo. Event number 442. Sabi niya, finished transmitting results. 0 successful transmissions for 3 servers. Malinaw ang sabi ng makina. Wala po akong na-transmit sa kahit isa sa 3 server. Ito po yung server na nasa munisipyo, server ng COMELEC at transparency server. Wala po siyang na-transmit. 0 successful transmission for 3 servers. Kaya po, printing 1 copy of audit log sa dulo, then Monday, May 10, 2010, 20:38 ng gabi, sinara at niligpit ang makinang ito. Samantala, nakita po namin doon sa server sa munisipyo. Ito po yung print log. Ito po yung record din ng lahat na nangyari doon sa server sa munisipyo. Ito po yung MBOC or Municipal Board of Canvassers. May laptop po doon. Sa ating mga kandidato, alamin nyo po ito. So, meron pong server doon. It's a laptop. Ito, pinapahirapan talaga tayo. Ang pagbasa nito ay hindi sa taas, kundi sa baba, papunta sa taas. Ito'y opposite doon sa audit log. Sa audit log, ang pagbasa mula event 1 hanggang last event. Ito, pag binasa mo, last event to event 1. So, unahin mong basahin yung number 13 bago ka umabot sa number 1. So, baligtad ito. Mukhang sinadya para mahirapan tayong mag-audit. So, ito yung print log ng Municipal Board of Canvasser ng presintong yun, 7805002. So, ang number nito ay 7805000. So, kaya makikita po natin yan dito. So, ito yung last na mahalagang pahina ng print log na to. Ulitin natin, ito yung audit log ng Clustered Precinct 7805002. Ito yung makina doon sa presinto, sa Barangay Bacolod, Municipality of Culaba, Biliran, Province of Biliran. Ito yung probinsya ko. Tapos, ayan, sa event 442, sinabi niya, finished transmitting results, 0 successful transmissions for 3 servers. Wala po akong na-transmit kahit isa. And then, sinara na po ang makina ng araw ng halalan, alas 8:39 ng gabi. Wala na pong makina doon, niligpit na po. Pero may natanggap ang munisipyo mula sa Precinct 7805002. Malinaw naman yan sa araw. Ayan, 7805002. Doon sa munisipyo, sa laptop doon, nakalagay, natanggap niya ang PICOS connection attempt mula sa IP address 10.12.3.143. Anong oras? 11:23:23 ng gabi. That is 2 hours and 44 minutes matapos pinak up yung makina, sinut down yung makina, wala nang natira doon sa presinto, may nag-transmit. Ang tanong, sino ang nagpadala ng resulta na yan? Mind you, mga kababayan, ang mga ebidensyang pinakita po sa inyo, pinakita ko po sa inyo ngayon, ay pirmado ng election officer ng COMELEC. Andyan po, pirmado po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Galing po sa kanila yan. If you remember, nakita nyo yung pirma niyan? Okay. Ayan. So, balikan ko lang yung mga ebidensya. O, ayan, pirmado. Yung mga audit logs, pirmado. Yung print logs pirmado ng kanilang election officer, hindi po gawa-gawa ko yan.
At hindi ko ninakaw yan. Binigay nila yan sa akin. So, ito ngayon ang sinabi ni Atty. Respicio kapag nakakonect ang makina doon sa internet, pwede mong i-hijack yung makina, pwede mong pasukin, pwede mong baguhin yung resulta. Pero hindi sinabi ni Atty. Respicio na dapat alam mo kung ano yung clustered precinct number at dapat alam mo kung ano yung IP address ng makinang iyan. Mapapasok mo lang ang makina kung alam mo yung IP address at alam mo yung clustered precinct number. Ang ibig sabihin, mahirap i-hack ang makina ng mga outsider. Ang pwedeng mag-hack lamang ay insider mula sa COMELEC at yung election provider dahil sila ang may alam kung ano yung password at ano yung IP address. Kapag alam mo yung password at IP address, mapapasok mo yung makina when it's connected to the internet, whether at the beginning of election or at the end of election. So, ito yung dalawang mahalaga. You know the password, you know the IP address. Mapapasok mo yan. So, kung outsider, mahirap po kasi wala silang password, wala silang IP address. Magagawa lang ang dayaan kung kakonsabo mo ang COMELEC at ang election provider. Dahil alam nila ang password at alam nila ang IP address. So ito yung patunay na pwede mong hijackin yung transmission. Pwede mong hijackin yung resulta. Now, punta na tayo sa pangalawang anomalya ng transmission. Actually, hindi po ito magkaiba. They are almost the same. Ito naman. Clustered Precinct 78-05-006. 02 yung kanina, 06 ito. Ibig sabihin, ibang makina ito, pero galing sa parehong munisipyo. Culaba, Biliran. Itong presinto na to, nag-transmit 1:55 ng umaga. Kinabukasan, May 11, 2010. Kasi ang halalan ng 2010, May 10. So, nag-transmit po ito 1:55:36 ng umaga kinabukasan ng halalan, after the halalan. Yung IP address ay 10.15.2.121. Tapos, niligpit yung makina 3:13 ng umaga. Alas 3:13 ng umaga. Same morning. Sinutdown po ito, niligpit. Ang problema, doon sa munisipyo, may natanggap na pangalawang resulta mula sa nasabing presinto, 78-05-006 at 3:41 in the morning of May 11, 2010 mula sa IP address 10.15.3.43. Ito ay 28 minutes and 45 seconds matapos sinutdown ang PICOS, matapos niligpit ang makina. Ang tanong, sino nagpadala ng resulta na to? Kung wala nang makina doon sa presinto, sinong nagpapadala ng resulta doon sa munisipyo? Pangalawang resulta. Ayan, magkaiba ang kanilang IP address. At hindi lang po itong presinto na to. Meron ding precinct 78-05-011, 78-05-012, and 78-05-018. Pareho ito. May nagpapadala ng pangalawang resulta matapos mailigpit yung makina doon sa presinto. Ang tanong, sinong nagpapadala ng mga resulta na yon? Again, if the machine is connected to the internet, you can access the machine kapag alam mo ang password at ang IP address. So ito yung hindi nalinaw ni Atty. Respicio. Kailangan malaman mo yung password at IP address at sinong magpo-provide nun? Ang COMELEC lamang at ang election provider. Hindi mangyayari na pwede mong i-hijack ang eleksyon na hindi kakonsabo ang dalawang ito. So ito yung pangalawang klase ng transmission anomaly na nadiskubre namin sa Biliran noong 2010. Pangatlong, ito muna, yung document. So ito yung galing sa audit log. Ito yung audit log ng presinto na to. Ito naman yung print log doon sa munisipyo, yung laptop. Kasi dapat magkaakibat yung dalawa na yan eh. So, sabi dito, ito yung last na vote cast, 405. Last ballot cast is ballot number 405. Tapos biglang nag-restart ang PICOS. Tapos, pagkatapos, successful retransmission na. Wala ngang record na may original transmission. Ito yung malaking question dito sa makinang ito.
Last ballot cast was number 405. Tapos biglang nag-restart yung makina. Pagbalik, successful retransmission na without any record of an original transmission attempt. So, ito ang patunay. Ito yung unang resulta na natanggap mula sa Precinct 7805006. Makikita nyo naman po. Bakit nga ba? Magtatanong kayo, bakit merong maraming 7805006? Ito yung patunay, mga kababayan, na yung resulta ay chinap-chap ng Q server. Yung tinatago na Q server ng COMELEC. Ito yung malaking patunay na chinap-chap yung resulta. Yung una, President. Then pangalawa, Vice President. Pangatlo, Senators. Pang-apat, Congressman. Pang-lima, Party List. Pang-anim, Governor. Then Vice Governor, Provincial Board, Mayor, Vice Mayor, City Councilor or Municipal Councilor. Chinachap-chap nila yung resulta. Kung chinachap-chap mo yung resulta, nakita mo na bago ma-report doon sa server, sa MBOC, sa Transparency. Kaya nga, merong Q server eh. Doon dumadaan ang lahat ng resulta bago ma-publish at makita ng taong bayan. So, isa pa yan. So, ito yung patunay. Ito yung dokumento na nagpapatunay na merong Q server na tinatago ng COMELEC. So, ito na, balik ulit tayo dito sa transmission anomaly. Ito yung first result na na-receive sa presintong ito. Tapos, ito yung pangalawa. Anong sabi? A tally has been processed from device 127.0.0.1. Ito yata yung IP address ng Q server. That returns identical to one previously received for the same poll book and contest has been processed. So ito yung patunay na nakatanggap na siya. Sinabi nga niya may returns identical to the one previously received. So dalawa ang pumasok. Hindi natin alam, mga kababayan, alin dito ang totoo. Bakit? Kasi walang digital signature. Wala kasing digital signature. Aabot tayo dyan sa digital signature na yan. Kaya nakakapasok yung mga resultang ito, bogus. Definitely, hindi pareho itong resulta na to. Ang isa nito, bogus. Ang isa, baka totoo. Pero hindi natin alam alin dito ang totoo, alin ang bogus, alin ang peke. Alin ang fake news kung si George Garcia ang pagbabasihan natin. So, ito yung pangatlong transmission anomaly. Hindi lang to sa 2010, mga kababayan. Pati sa 2022, nakita po ito ng grupo ni General Rio. Okay, dito tayo sa unang example. Clustered Precinct 7801-009. Lahat ng ito ay mula po sa distrito ko sa biliran noong 2010. Then pupunta tayo mamaya sa 2013, 2016, 2019. Hanggang makita ninyo ang smoking gun. Okay, so dito sa presinting ito, 7801-009, nag-transmit ang makina sa presinto. Yung makina sa presinto, 11:26 ng gabi. Okay. Natanggap ng laptop sa munisipyo, 11:16 ng gabi. Or 10 minutes ahead. So, hindi pa nga nag-transmit ang makina sa presinto, may natanggap ng resulta sa laptop sa munisipyo. Ito, 7801-009. Specific yan, mga kababayan. 11:26 ng gabi, sabi ng makina, nag-transmit ako sa munisipyo, 11:26 ng gabi. Sabi ng munisipyo, natanggap namin yan, alas 11:16 ng gabi, or 10 minutes earlier. Sobrang advance, mga kababayan, hindi pa nga nag-transmit yung makina sa presinto, may natanggap na sa munisipyo. So, anong ibig sabihin doon? Eto, pangalawa, 7802-005. Sabi ng makina, nag-transmit ako 9:28 ng gabi. Sabi ng munisipyo, oo, natanggap namin yan, 9:19 ng gabi or 9 minutes earlier. Okay. Itong pangaltong presinto, 7805-011. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo, 10:42 ng gabi. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan 10:33 ng gabi or 9 minutes earlier. Itong pang-apat na example, 7807-004. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo at 8:15 ng gabi ng araw ng halalan. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan alas 8:07 ng gabi or 8 minutes earlier.
Ito si precinct number 7808022. Mind you mga kababayan, iba-ibang munisipyo po ito. 01, Municipality of Almeria. 02, Municipality of Biliran. 05, I think is Caibiran or Kabukgayan. 07 is Caibiran. And 08 is Naval, the provincial capital. So, iba-ibang presinto po ito. So, si 7808022, sabi niya, nag-transmit po ako 11:05 ng gabi. Doon sa munisipyo po ng Naval, Biliran. Ang sabi ng munisipyo ng Naval, Biliran, opo, natanggap po namin 10:54 or 9 minutes bago nagpadala ng resulta yung nasabing PCOS machine. So, mga kababayan, we have 166 core PCOS machines noong 2010 na natanggap po namin sa Biliran. Out of that 166, 147 po ang meron kaming audit log. So, 166 yung makina na pinadala sa amin, 147 nakuha po namin yung audit log or 88%. 8 CCS server, Municipal Board of Canvassers laptops ang pinadala. Yung 8 na yan, nakuha po namin, 100%. So, kaya po, tiningnan po namin yung transmission. Itong pinakita ko po sa inyo ngayon, 5 lang to. Pero, ang record po sa Biliran, lahat ng PCOS na nakatransmit, ang resulta po nila ay late po. Natanggap lahat ito ng munisipyo in advance. So, ito, 5 lang to sa pinakita ko po sa inyo. Actually, ito po yung record ng transmission data ng mga PCOS machine at MBOC laptops. 83 po ang hindi nakapag-transmit. 13 po ang kulang ang audit log. 53 lang po ang nakapag-transmit. Sa 53 na to, mga kababayan, sa 53 na to, ang 52, late lahat ang PCOS nag-transmit, advance lahat ang resultang natanggap ng Municipal Board of Canvassers. Ang time difference, 2 minutes to 131 minutes. Ibig sabihin, merong presinto na nag-transmit late. Natanggap muna ng munisipyo ang kanyang resulta ng halos 2 oras at 10 minuto bago nag-transmit ang makina, 131 minutes. Ang pinakaiksi, 2 minuto. Yung paman, advance pa rin natanggap ng munisipyo ang resulta by 2 minutes to 131 minutes. 52 out of 53. Ganyan. Isa lang ang totoo. Nauna yung PCOS bago natanggap ng munisipyo. So what does it mean? It's a pattern. Ito po yung resulta. Tapos mga kababayan, tapos na po tayo dyan sa transmission anomaly. Meron pang ibang anomalya ang PCOS machine. So ito naman ang pag-uusapan natin ngayon. Yung preloaded CF cards. May laman na po ang mga CF cards nang pinadala po nila ang makina doon sa presinto, at least doon sa presinto ko. Ito po yon. Lingid po sa inyong kaalaman mga kababayan, 2 po actually ang counter ng makina. Hindi lang po niya binibilang ang boto, binibilang din niya ang balota. So, merong nagbibilang ng balota, merong nagbibilang ng boto. So, ito yung preloaded CF cards, ito yung patunay. Ang tawag po dun sa tagabilang ng balota ay protective counter. Every time you switch on the machine, sa bawat switch on ng makina, yung pang-8 event, sinasabi niya, ilang balota na ang nabilang niya. So yung pang-8, always, when you switch on the machine, the 8th event will always tell you ilang balota na ang nabilang niya. So, nung tinignan po namin yung record, kasi sabi ko, meron kaming 147 audit logs out of 166 PCOS machines. Ang 145, may laman na po. 4,114 ballots in 145 PCOS. So, tulad ng sinabi ko, binibilang po ng PCOS yung balota. Kapag valid po ang
balota, ang protective counter ay nag-a-add ng isa. Kapag rejected, hindi po. Hanggang doon lang. So, ito po yung patunay mga kababayan. Again, audit lag po ito. Audit lag. At mind you, pirmado pa rin ng representative ng COMELEC. Actually, ito yung election officer ng munisipyo. Pirmado po ito. Hindi ko po ito ninakaw, hindi ko po ito inimbento. Galing po ito sa Commission on Elections, galing po mismo sa kanilang makina. So, makikita po ninyo, tulad ng sinabi ko, pag switch on ninyo yung makina, yung pangwalo, may protective counter, eto, yung tatlo, meron ng laman. Meron ng 29, yung isa merong 28, yung isa naman 29. So, eto, tingnan ninyo. Nag-testing and sealing po tayo. Ito, yung nasa kaliwa, ito yung pagsimula ng switch on yung makina. So, meron na po siyang laman na 29, 28, at 29. So, nag-testing and sealing po tayo ng 10. Dito isa 10, isa 10 rin, yung isa siyam. So, tingnan po ninyo, nung switch on uli yung PCOS machine sa araw ng halalan. Ayan. O, ito, yung example ha, itong una lang. Okay. Ayan, 29. May laman na po siyang 29, hindi pa man nag-testing and sealing. Tapos, nag-testing and sealing ng 10, so dapat 39 ang total. Ayan, 39 bago magsimula ang botohan. So, ang tanong, sinong naglagay ng mga balotang yon sa mga makina bago maghalalan? Sino ang may kustodiya ng mga makina bago ang halalan? Di ba si COMELEC at si Smartmatic? Sinong pwedeng maglagay? Di si COMELEC at si Smartmatic din. So ang mandaraya ay nandun din sa COMELEC at Smartmatic. Ito yung patunay na preloaded yung CF cards. At mind you mga kababayan, hindi nasasagot ng COMELEC ang mga ebidensyang ito mula pa noong 2010 na pinakita ko hanggang ngayon. Ito, dito tayo uli sa digital signature. Ito yung sinabi ko po sa inyo kanina. Pag-usapan natin yung digital signature. Yung digital signature is a form of security feature ng ating election system para nga po hindi makapasok yung mga hijack results. So, ito. Tingnan ninyo ito mga kababayan. Ayon sa ating batas, Section 19 of Republic Act 9369, the election returns transmitted electronically and digitally signed. Malinaw po yun ha, digitally signed, shall be considered as official election results and shall be used as the basis for the canvassing of votes and the proclamation of a candidate. So, ibig sabihin, hindi official election result kapag hindi digitally signed. Kasi dapat, dalawa ang requirement, transmitted electronically and digitally signed. So magkaakibat yung dalawa na yan para maging official election results and basis for canvassing of votes and proclamation of candidates. So ang ibig sabihin, kung walang digital signature, ay hindi ka totoong elected official. So ito, mga kababayan, ito yung batas. Ito yung resolution ng COMELEC. Sa ilalim ng Section 38, Paragraph 6, sa Paragraph C ng COMELEC Resolution 8739, ito po yung general instruction ng 2010 election sa ating mga Board of Election Inspectors, promulgated on 29 December 2009. Ang sabi ng COMELEC, thereafter, the PICO shall automatically count the votes. After all the votes have been counted, the PICO shall immediately display. Require for the digital signature of the members of the BEI. Each member shall insert his I-button security key intended for the digital signature in the I-button security key receptacle. So, ang ibig sabihin po, pagkatapos po mabilang ang mga boto, magre-require ang PICOS ng digital signature ng BEI. Ang I-button, ilalagay mo sa I-button receptacle para yun yung signature key ninyo. However, mga kababayan, ito yung patunay na hindi pwedeng mandaya kung hindi kasabwat ang COMELEC at Smartmatic. Ayan, tinanggal ang probisyon na yan. Binura, tinanggal, nada. At ito ang pinalit. Naggawa ulit ng panibagong resolusyon ang COMELEC. Resolution number 8786, Revised General Instruction. Kailan to? 4 March 2010. 2 buwan, less than 2 months, bago ang halalan. Ito na, Section 40, Paragraphs F, G, and H. Sabi, itagalog ko na lang mga kababayan. Pagkatapos na bilangin ang boto,
ay magdi-display ng mensahe ang PCOS. Gusto mo bang pirmahan ng digital signature ang transmission files ng BAI signature key? May oo at hindi options. Sabi ng COMELEC, pindutin mo ang hindi, wag. So, ang PCOS ay mag-display. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang resulta? May yes at no option. Sabi ng COMELEC, pindutin mo yung opo. O yes. O. So, ang ibig sabihin mga kababayan, si COMELEC mismo ang nagpatanggal ng digital signature. Malinaw po dito sa COMELEC resolution na ito. Magtatanong ang PCOS, gusto mo bang lagyan ng digital signature ang transmission file? Ito yung resulta ng BEI signature key. Sabi ng COMELEC, pindutin mo ang hindi. Tapos magtatanong ulit ang COMELEC, ay ang PCOS machine, gusto mo ba, ayaw mo ba talaga, namimilit pa nga ang PCOS eh, ayaw mo ba talagang lagyan ng digital signature? Sabi ng COMELEC, sabi mo, oo, ayaw ko nga. O, yan. So, tinanggal yung digital signature. Kaya nga, meron tayong transmission anomaly number 1, transmission anomaly number 2, meron tayong transmission anomaly number 3. Yung mga pinakita ko po sa inyo. Ngayon ko lang natandaan mga kababayan. Kung natandaan nyo yung transmission anomaly number 1, yung sinutdown na yung makina, pero may nagpadala ng resulta. Alam mo ang sabi ng COMELEC election officer, Sir, na-delayed po ang arrival. Kasi po, matraffic po doon sa ere. Ang sagot ko po, bobo ka talaga. Meron bang eroplano mag-a-arrive na wala namang nag-depart doon sa kabila? Oh, may nakita ba kayong eroplano mga kababayan na may arrival sa Ninoy Aquino International Airport tapos wala namang departure sa kahit anong airport? Oh, yun ang nangyari eh. May naglanding pero walang nag-take off. Ang tanong, saan galing yung eroplano na yun? Oh, nangyayari to dahil nga tinanggal yung digital signature. Ang kailangan mo na lang, password at IP address. Tulad ng sinabi ko kanina. Sinabi ni Atty. Respicio, that's correct. Na for as long as the machine is connected to the internet, it's susceptible to hijacking, it's susceptible to anomalies like yung pinakita ko sa inyo. Pero, hindi sinabi nito Respicio na kailangan mo ng password at IP address. Sino magbibigay ng password at IP address? Hindi si COMELEC at si Smartmatic. Si COMELEC at ang election provider. And that's a challenge to George Garcia. Sagutin mo to. O sagutin mo to. Kahit pa ikaw pumili ng venue, haharapin kita, George Garcia. Sagutin nyo to kung bakit tinanggal nyo yung digital signature. Utos nyo yan eh. At mga kababayan, hindi lang sa 2010. Pati 2013, ganun din. The same instructions were repeated for the 2013 general instructions, elections. In Section 51, 42 kanina ha, sa 2010. Ngayon, Section 51, parehong paragraph F, G, and H ng COMELEC Resolution 9640. Yan ang patunay. Nakakuntsabo ang COMELEC sa pandaraya. Bakit? Kasi kung walang digital signature, ang kailangan mo, ano na lang, password at IP address. Pero pag may digital signature, kailangan mong kunsabuhin yung tatlong BEI doon sa presinto. Mahirap yon. So, tinanggal yung digital signature para madaling mapasok yung makina. All you need is the password and the IP address mula sa COMELEC, mula sa election provider. At hindi mo na kailangan ang BEI kasi walang digital signature. Anong patunay na wala nga? Eto, mga kababayan, yung kanina. Oh, yung kaninang pinakita ko. Event number 407. Ito yung precinct 7805002. Event number 407. Generating EML results file. O, nagge-generate na siya ng results file. Tapos 408. No BEI keys with which to sign results. Yan ang patunay na electronically transmitted lang pero walang digital signature. Therefore, hindi siya official election results. It is not the basis for the canvassing of votes and proclamation of candidates. At sinong mananagot dyan? Si COMELEC. O, George Garcia, sagutin mo to. Magpakalalaki ka at sagutin mo itong mga ebidensya na to. I'm ready to face you anywhere, anytime. So mga kababayan, dito tayo sa 2013 elections. Isa-isahin natin to. Pero hindi ko lahat ipapakita for now. Kasi malalaman din ng kalaban natin. I'll reserve the best for last.
Kasi kailangan nilang sagutin ito. So, dito tayo sa 2013 mga kababayan. Ibang animal naman po ito. Sa 2013 elections, ito ang ipapakita ko po sa inyo, yung digital line. Para po sa inyong kaalaman, yung PCOS machine ay kumukuha po ng picture image ng bawat balotang pumasok po sa kanya. O dapat, lahat ng balotang nilunok ng PCOS machine, may picture po yon, may image po yon. So, ito ang title nito, Electronic Dagdag Bawas. Electronic din naman ang pagdagdag at pagbawas ng boto. Ito po yung picture image ng inyong balota nung nilunok ng makina. Oh, nilunok niya yung balota ninyo, may picture po yan. At kung makikita po ninyo, sa third column, meron pong linya na itim. Okay. Itong pinakita ko sa ibabaw, ito yung picture image. Sa baba po niyan, meron po yung summary kung sino ang binoto ninyo according to how the machine read the votes. So, ito po. Dalawa ang binoto ng botante. Makikita nyo naman po sa screen. Dalawa ang binoto ng botante. May mga bilog. Ito po yung digital line. Kung makikita po ninyo, ang digital line ay tumagos po sa ovals nila Ligarda hanggang Pimentel. So, tingnan po ninyo, binoto din sila ng makina. For senators, dalawa binoto ng botante. Sino ba binoto ng botante? Si Binay at si Escudero. Hindi naman binoto ng botante si Ligarda, si Llasos, Maceda, Madrigal, Magsaysay, Montaño, Penson at Pimentel. Pero sa baba, binoto sila ng makina dahil sa digital line na yan. Ayan, ang mga pangalan nila. Ligarda, Llasos, Maceda, Madrigal, Magsaysay, Montaño, Penson, Pimentel. So, dalawa lang ang binoto ng botante. Nagdagdag ng siyam ang PCOS. So, anong tawag doon? Ididagdag. Ito naman is another example. Sa local po ito. Itong una, senatorial po ito. Pangalawa, local po. Ito naman, sa baba, ito yung how the votes were appreciated by the machine. Ito, siyam ang binoto ng botante. Pagkakonsyal ito, mga kababayan. Siyam ang binoto ng botante, malinaw naman po yung mga bilog-bilog dyan. However, lumabas na naman ang digital line sa pangatlong column. So, ang nangyari, binoto niya si Humauas, Magno, Malingin, Mercado, Patalinghog, at ewan ko kung ano ito, sa Puson. Si Puson binoto naman talaga ng botante. So, siyam ang binoto ng botante. Ang problema, nagdagdag ang makina. Si Humauas, Magno, Malingin, Mercado, at Patalinghog. So, anong nangyari? Lumagpas. Kasi siyam ang binoto ng botante, nagboto pa rin ng 5. Nagdagdag ng 5 ang PCOS, kaya naging 14. 12 lang ang maximum, kaya ang nangyari, overvotes. So, anong nangyari? Walang binigyan ng boto. So, in that regard, ninullify ng PCOS machine ang 9 valid votes na binoto ng botante dahil nagdagdag ng 5 ang makina. So, ang nangyari, overvotes. So, itong left side, nagdagdag. Itong right side, nagbawas. So, anong tawag doon? Electronic dagdag bawas. So, dahil na-discovery po ito, hindi naman po ako nang-discovery. Ang nakadiscovery po nito ay Technical Working Group ng Department of Science and Technology. At inilahad po ito sa hearing noong December 2014. At dahil dito, inatasan ng COMELEC na buksan ang 383 CF cards across the country. So, 383 CF cards or presinto, randomly chosen, isi-select po natin and tingnan po natin kung meron bang digital line. So, ito po yung resulta. Ang total ballot images na in-examine po namin, at nandun po ako, 200,403. Kasi nga pinabubuksan yung 383 CF cards. So, kami actually ang namili doon. Dinaya pa nga kami ng COMELEC eh. Pero, that's another story. Mamaya na, pag sinagot tayo ni George, yan ang isasampal ko sa mukha niya. Dinaya kami ng COMELEC sa pagpili pa lang ha. Pagpili pa lang mga kababayan. Pinapili kami doon sa laptop nila. Ay dahil naman ako CPA, may units din naman ako sa statistics, so alam ko po yun. Pinapili ako ng 10. At pagpili ko ng 10, yung 4, napili ko na raw previously. So,
alam ko, hindi 78,000 ang laman ng laptop nila. 78,000 precincts kasi ang nag-operate nung election day noong 2013. So, kung 10 ang pinapili sa'yo, ang apat naging redundant, ibig sabihin, hindi 78,000 ang laman ng laptop nila. Malamang 1,000 lang. Pinili na nila. Sinilip na nila yon. Dinaya kami. Kaya, hindi na ako pumili sa laptop. Doon ako pumili sa printed list. Kaya nung na-examine, yung 383 CF cards na pinabuksan ng Senado, 200,403 ang ballot images na laman noon. Sa 200,403 na ballot images na in-examine namin, 31,337 ang may digital line. 15.64%. So, ayun na booking ang COMELEC. So, nung nag-testify po ako sa Senado, in-extrapolate ko po yon. Sabi ko, 40,144,207 ballots were cast on election day. Kung 15.64% niyan ay may digital line, 6,278,554 ballots were affected. Ito yung apektado. Mantakin ninyo mga kababayan, mahigit 6 na milyong balota ang may digital line. Alam nyo ba kung anong explanation ng COMELEC at Smartmatic dito? Sabi nila, alikabok po yan. Anong alikabok? Lumabas sa Senate hearing na lumabas din yung digital line sa eleksyon sa Mongolia. Kasi nagkaroon din ng parliamentary election sa Mongolia noong 2013. Nandoon din ang digital line. Anong common denominator ng COMELEC, ng Smartmatic sa Pilipinas at Mongolia? Parehong software ang ginamit nila. Dominion Voting System Software. So, hindi alikabok. Dahil, walang alikabok sa Mongolia. Puro snow doon. Don't tell me, yung snow, don't tell me mga kababayan, hindi ano ba yun? Natunaw yung snow doon sa ilalim ng makina. Samantalang alikabok sa Pilipinas na natili. The common denominator between Mongolia and the Philippines, Dominion Voting System Software. Kaya itong problema ito, software to. So, mga kababayan, ito yung resulta ng pagsusuri. Ito yung specific example ng mga presinto. Sa Precinct 193, Lapu-Lapu City, mahigit 3,800 balota ang mali-mali ang pagbilang. Sa Precinct number 67, Lapu-Lapu City, 940 votes ang mali-mali ang bilang. So ito yung mga specific example lamang mga kababayan. Ito po yung mga balotang binilang po namin para makita po natin yung digital line kung anong epekto nito. So, noong January 7, 2015, nag-report po si Chairman Brillante sa komite. Ito po yung kopya ng report niya. At iyon po nagpapatunay na meron ng digital line. Nahuli po ang kanilang dayaan. At kung makikita po ninyo, nandyan po ang pangalan ko, number 9. Kasi nga, nandoon ako. Kaya nga, nadiskubre kong dinaya din kami. Kung dadayain kami ng COMELEC sa pagpili pa lang, paano na lang kaya ang totoong balota? Pinapili nga lang kami sa laptop, dinaya na kami ng laptop nila eh. At hindi naman nila madininay, nandyan yung pangalan ko. Sa ibabaw ng pangalan, sa baba ng pangalan ni Dr. Margarita Cuangco. Kasi kami ang magkasama noon. Anyways, mga kababayan, punta tayo sa 2016 elections. 2016 elections naman, I will concentrate doon naman sa ebidensyang si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos ang nagbigay sa akin. Okay. Ito po yung testimony ko sa Senado noong 2018. August 1, 2018 mga kababayan. Merong 459 presinto na nag-transmit na noong 8 May 2016. Ang eleksyon po ay 9 May 2016. So, bispiras pa lang po ng halalan, ay nagtatransmit na po sila ng resulta ng halalan. Ito, transmission anomaly pa rin to mga kababayan. Balik ulit tayo sa sinabi ni Atty. Respicio at dinadagdagan ko lang, kung alam mo ang password at IP address, pwede mong pasukin ang mga makina nila. And this is proof.
Ang una actually nagpasabog nito mga kababayan, hindi naman po ako, si Senator Soto III. Nag-deliver po siya ng privilege speech at ito po yung pinakita niyang mga ebidensya doon sa kanyang privilege speech. So ang nangyari, sinumpi na po ang kopya ng DNS server. DNS server is Domain Name System Server. Ano po ba itong Domain Name System Server? Para po itong siyang lookup directory. So, yung makina po sa presinto, hindi po niya alam kung saan po niya ipapadala yung resulta. So, magtatransmit siya sa DNS server at magtatanong siya, saan ko ipapadala yung resulta ko? Sino ba ito? Saan ko ito ipapadala? Si Domain Name System Server, siya yung magpapadala ng IP address. Dito mo ipapadala yan. So, ang nakuha nating ebidensya, yung sa DNS server, Domain Name System, so directory. So, may nagtatanong na kung saan nila ipapadala yung resulta nila isang araw bago ang halalan. So, ang unang nagpalabas nito ay si Senator Soto. So, itong presentation na to, kinumpara ko yung ebidensya ni Senator Soto at ebidensyang binigay ng COMELEC under subpoena. So, ito yon mga kababayan. Itong itim, yan yung kay Senator Soto. Itong puti, yan yung kay COMELEC. Tingnan po ninyo yung example. Perfect match. Oh, match na match talaga sila. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Senator Soto. So, ito naman si mag-asawang Marcos, si Bleeding Mouth, at si ano bang tawag nila sa isa? Si National Problem. Si Bleeding Mouth at si National Problem, silang nagbigay sa akin ng ebidensya na to. Actually, nag-meeting kami sa bahay nila. Sino ba ang matapang sa inyo? 6 kaming technical ha, kasama doon si Hubert Guevara, si Ivan Uy, na nagurgur na rin, si Jeff D, kasama kami doon. So, tinanong kami kung sinong pwedeng mag-testify. Eh, syempre, ako lang ang matapang. Eh, di syempre, ako lang nag-raise hand. So, ako ang nag-testify doon sa Senado. At ito yung pinakita ko. Tama ang pinakita ni Senator Soto, perfect match doon sa sinabi ng ASA, data mula sa COMELEC. Yan mga kababayan, example yan. Ito, si client 4918. Ito yung PICOS. PICOS machine to. Nagtatanong na siya sa 0507.ccs.pili2016pinas.net. Ito yung DNS server. Saan ko ito ipapadala? Saan ko ito ipapadala? Ano bang date niyan? May 8, alas 9:17 ng umaga. Ang eleksyon May 9, mga kababayan. May 9 pa lang ang eleksyon ha. Ito May 8, nagtatanong na, alas 9 ng umaga, saan ko ba ipapadala yung resulta ko? So yan, na-booking po sila dyan. So ito, example yan ng speech ni Senator Soto. Ito naman ang sa COMELEC, under subpoena, pre-provide po nila sa Senado. Perfect match po yan. So, may patunay talaga na 459 precincts were already attempting to transmit results one day before the elections. So, kung matatandaan po ninyo, nag-testify po ako nito sa Senado. At ang sabi po ng COMELEC, final testing and sealing yan. First and foremost, wala pong attempt to transmit at hindi nagtatransmit ang makina sa testing and sealing. Alam na mga teachers natin yan. Malinaw sa general instruction yan. Walang transmission pag FTS. Final testing and sealing. Pero yung pa rin ang sinagot ng COMELEC. Kung natatandaan nyo mga kababayan, i-review nyo po ninyo yung video na yon. At tinatanong ko, pinaglalaroan ko nga ang COMELEC nag-deliver po siya ng privilege speech at ito po yung pinakita niyang mga ebidensya doon sa kanyang privilege speech. So ang nangyari, sinumpi na po ang kopya ng DNS server. DNS server is Domain Name System Server. Ano po ba itong Domain Name System Server? Para po itong siyang lookup directory. So, yung makina po sa presinto, hindi po niya alam kung saan po niya ipapadala yung resulta. So, magtatransmit siya sa DNS server at magtatanong siya, saan ko ipapadala yung resulta ko? Sino ba ito? Saan ko ito ipapadala? Si Domain Name System Server, siya yung magpapadala ng IP address. Dito mo ipapadala yan. So, ang nakuha nating ebidensya, yung sa DNS server, Domain Name System, so directory. So, may nagtatanong na kung saan nila ipapadala yung resulta nila isang araw bago ang halalan. So, ang unang nagpalabas nito ay si Senator Soto.
final answer. Paulit-ulit kong sinabi. Sabi ng Comelec, yes, it is our final answer. Of course, nahulog sila sa bitag ni Glenn Chong. Oh, paulit-ulit ko. At ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung reputation ko. Ito yung rebuttal ko sa Comelec. Early transmissions are not final testing and sealing. So, ito yung example. May 8, 8:40 ng umaga. Election, May 9 ha? May 9 ang election. May 8, 8:40 ng umaga. Nagtatanong na si client, number 34472. Ito yun si Picos. Nagtatanong na siya sa 1730.ccs.pili2016.pinas.net. Saan ko ipapadala resulta ko? Oh. Ito si 1730 is the transmission code referring to the municipality of Ragay, Camarines Sur. Oh, si 1730. 1730. So kung ito yung transmission code ng 1730 ng Ragay, so ang mga Picos niyan ay 1730-001, 002, 003. So ito, nagtatanong na siya saan ko ipapadala to. Nagtatanong siya sa munisipyo ng Ragay, yung laptop doon. So sabi ng Comelec, hindi, final testing and sealing yan. Tulad na ng sinabi ko, walang final testing and seal, walang transmission sa final testing and sealing. So syempre, at that time, nagtatrabaho pa ako ng libre. Walang bayad. Kay Bleeding Mouth at kay National Problem. Sila Lisa Marcos to at si Bongbong Marcos. Siyempre, binigay nila sa akin yung audit log, lahat ng Ragay. At ito po yun. So, iniisa-isa ko mula precinct number 1 to precinct number 62. Wala pong makina sa Ragay na nag-testing and sealing on May 8. Lahat po sila ay nag-testing and sealing May 5. So May 5 ang last nag-system shutdown ang mga presinto sa Ragay. Ito po yung mga example. May 5 sila lahat nag-testing and sealing. Bakit may nagtatanong ng May 8, 9:40 ng umaga, saan ko ipapadala yung resulta ko? Doon sa Municipality of Ragay. Wala namang makina naka-switch on. Oh. So ibig sabihin, may nagmamaniobra ng eleksyon natin. At malinaw na nagsisinungaling ang Comelec kasi huling-huli sila dito sa ebidensyang to. Walang makina sa Ragay na on o switched on that day. E sino naman ang nagpadala? E di malamang fake or cloned voting machine ang nagpadala nun. So, muli sa 2016, ipapakita ko uli sa inyo na wala na namang digital signature. Oh. Kaya nga, yung mga anomalous transmissions nakakapasok dahil wala nga digital signature. Ang kailangan mo lang IP address at password. At readily available yan kung ang kakonsabo mo ay ang Comelec at ang election provider. So example, mga kababayan, ito pakita ko sa inyo. Sa 2016 to, 2016. Ito ay audit report, page 55 ng Clustered Precinct 1710-0007. This is Kanakman, Barangay Baras, Camarines Sur, Municipality of Kanakman. Polling center, alam ko kung saan yung polling center nito. Mariners Polytechnic College Foundation. Tingnan nyo, mga kababayan. Event number 1538, si chairman ang pumirma. In 1539, si chairman pa rin ang pumirma. Sa 1540, si chairman pa rin ang pumirma. 3 magkahiwalay na BEI digital keys yan. Bakit si chairman lang ang pumipirma? Nasaan yung pangalawa? Yung chairman, tapos meron niyang poll clerk, and then yung pangatlong third member ng BEI. Chairman, Paul, example. Another example. We have audit report, page 60, ng Clustered Precinct 1720-0018. Ito ay galing sa bayan ng Magaraw, Barangay San Francisco, Magaraw, Camarines Sur. Ang polling center nito ay Bell San Francisco Elementary School. You see, alam na alam pa nga namin kung saan ito nangyari. Ito. Anong sabi ng makina?
Sa event number 1689, si chairman ang pumirma. Sa event number 1690, si chairman pa rin ang pumirma. At sa event 1691, si chairman pa rin ang pumirma. Akala ko ba, tatlong member magkahiwalay na digital signature. It appears by this document na isa lang ang pumirma para sa tatlo. So mabilis makunsabo. Isang tao lang ang kailangan mong tsabuhin sa halip na tatlo. Mga kababayan, malinaw naman po ang sinabi ng COMELEC sa kanilang Resolution 10057 or the General Instructions to the BEI ng 2016 elections. Tatlong digital signature ang ilalagay mo dyan. Number, signature to the election results. A number of signatures, 0 of 3. Tapos tap the I button on the I button receptacle. Paul Clerk. Not chairman. Tapos si Paul Clerk. Number of signatures, 1 of 3. Then BAI member. Ito yung pangatlong member. Number of signatures, 2 of 3. So, ibig sabihin, tatlong magkahiwalay na signature ang dapat ilalagay doon sa makina. Ang nangyayari, si chairman lang ang pumipirma. Di wala pa rin kwenta. Wala pa rin kwenta. Sino ba ang mananagot dyan? Wala naman tayong ituturo kundi si COMELEC at ang election provider na si Smartmatic. Now, ito mga pinakita ko po sa inyo, mga kababayan. Baka hindi pa po kayo kumbinsido. Baka hindi pa po kayo kumbinsido sa mga pinapakita ko po sa inyo. Especially yung mga kritiko ko, siguro naghahanap kayo ng smoking gun. I will give you the smoking gun. Papakita ko po sa inyo yung smoking gun. Pero hindi po lahat ng smoking guns kasi meron po akong 99 smoking guns. Isa lang po ang ipapakita ko. Kasi i-reserve ko po yung 98 kung sakasakali magkakaroon ng courage si George Garcia na harapin ako at sagutin itong mga ebidensyang ito. Dahil hinahamon ko po talaga si George Garcia, mga kababayan. Harapin mo ako. Choose your own venue, your own timing, your own audience. Bibigay ko yan sa'yo. Sige, George. Ibibigay ko yan sa'yo. Ikaw pumili ng venue, ikaw pumili ng audience mo, ikaw pumili ng timing. Haharapin kita. Magdala lang ako ng adequate security. At pagkain, ayoko malason. Sige. Haharapin ko kayo. Mga kababayan, ipapakita ko sa inyo, isa lang sa 99 smoking guns na meron ako. Isa lang muna. Kasi i-reserve ko yung 98, sakasakali ngang magkakaroon ng courage si George Garcia na harapin ako. O kahit sino kayong, kahit pa kayong 6 o 7 komisyoner, haharapin ko kayo. At hindi ako takot sa inyo. George, tingnan natin. Nilatag ko tong lahat sa harap ng taong bayan to prove that this is not fake news. Hindi ito fake news. This is real talk. At may ebidensya talaga ng dayanin nyo. Mga kababayan, hindi mo ba kayo nagtataka na kung si Atty. Rizvicio ay handang kasuhan at kinasuhan, ako hindi. Sa 14 na taon, nadakdak ako ng dakdak tungkol sa dayaan. From the Senate to the Supreme Court. In fact, mga kababayan, finailan ako ni Neni Robredo ng motion to investigate at pinapaisuhan ako ng gag order ng Korte Suprema. Inisyohan ako ng order ng Korte Suprema, mag-file ka ng comment, Glenn Chong. Ito yung final ko. 250 pages, mga kababayan. Ito yung final ko. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Ayan, nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan ng COMELEC at Smartmatic. Hindi po ako inimbestigahan ng Korte Suprema at hindi po ako inisyohan ng gag order. Kaya malaya po ako nakakapagsalita. And now, we go to the smoking gun. Ito lang yung una, mga kababayan, ha? Smoking gun number 1. Ako po'y nag-serve as technical consultant ni dating Congressman Luis Villafuerte. Magkasabay po kaming congressman noon. Bata pa po kasi ako noon 32 years old lang po ako. I was looking for a father figure there. Kasi hindi ko po alam, kahit abogado po ako. I was looking for a father figure and he was that father figure to me. So kahit wala na po ako, doon, nandun pa siya. Nung nawala na po si Congressman Villafuerte, kinuha po niya ako as technical consultant. So in 2019 elections, nagprotesta po siya.
2019 na po tayo, ha? So, noong 2019, nagprotesta po siya and sa kasamaang palad po ay namatay po siya. Pero nakuha na po yung mga balota niya at naabot na po dumating na po sa House of Representatives Electoral Tribunal kasi ito po yung may jurisdiction kung members po ng House of Representatives. So, HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. So, sa kasamaang palad po, pumanaw po si Congressman Villafuerte, pero yung anak po niya nag-file po ng motion kung pwede po ipagpatuloy po yung pagbukas ng mga balota at bilangin. So, sa makatuwid, pinayagan po ng HRET ang kanyang anak. Pinagbayad nga lang ng dagdag na 1 milyon. Understandable kasi COVID time pa yon eh. So, noong December 5 to December 2021. This is a few months before the elections, ha. Ang eleksyon noon, May 2022. So ito, December 2021. Pinabuksan po ng HRET ang 100 ballot boxes mula sa Congressional District ni Congressman Luis Villafuerte. So, binuksan po nila. Ganito ang proseso, mga kababayan. Ganito ang proseso. Yung ballot box, chinecheck po muna nila. Kasi may isang metal lock po yan at 5 self-locking plastic seal. So, kung ito po yung ballot box, chinecheck po nila yung metal seal. Nire-record po yan meticulously. Nire-record yung serial number ng metal seal, then yung 5 self-locking plastic seals. Nire-record yan at yung kondisyon. So, para malaman natin kung na-preserve yung integrity ng balota. So, pagkatapos nun, bubuksan yung ballot box, and then ilalatag doon sa table, may 3 tao bawat committee. Yung isa, representative ni Congressman Villafuerte, siya po yung protestant. Hindi po protestantihan sa simbahan.